At ngayon, ang ating news source po sa balitang ito ay si The Crypto Basic. At ang sabi po sa title ng balitang ating pag-uusapan dito ay Cardano now ranks as the fourth most decentralized network. Yan, may malaking update na naman tayo mula sa mundo ng blockchain. Ang Cardano Network ay opisyal ng kinikilala bilang isa sa 4 na pinaka-decentralized na network sa buong crypto space. Sa industriyang ito na puno ng mga hype at mabilis ang pagbabago, ang pagkakaroon ng ganito katibay na pundasyon ay isang malaking bagay. Ang mga pagkakataon na ma-compromise o mahak ang network ay halos imposible na ayon sa mga latest na datos. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung bakit ito napakalaking milestone para kay Cardano. Hindi lang ito tungkol sa ranking. Ito ay tungkol sa security, governance at ang future ng network para sa bawat ADA holder. Pag-uusapan din natin ang kamakailang pagbaba ng transaction fees sa network na nagbibigay ng mas magandang experience sa mga users. Kaya handa na ba kayong malaman ang mga detalye? Simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano nga ba ang Nakamoto coefficient at bakit ito sukatan ng security. Marami sa inyo siguro ang nagtatanong, paano ba nila nasabing top 4 itong si Cardano? Ang sagot ay nakasalalay sa isang mahalagang metric na tinatawag na Nakamoto coefficient. Ipinangalan ito sa legendary na founder ng Bitcoin na si Satoshi Nakamoto. Ang metric na ito ang nagiging standard natin para sukatin kung gaano nga ba ka-decentralized ang isang blockchain network. Sa simpleng salita, ang Nakamoto coefficient ay tumitingin sa kung gaano karaming independent entities ang kailangan para mapatigil o ma-disrupt ang operasyon ng network. Isipin ninyo ito bilang isang lock sa pinto. Mas marami ang kailangang magkaisa para sirain ang pinto, mas secured ang loob. Sa isang proof of stake mechanism gaya ng sa Cardano, kailangan po ng 33% ng total voting power para ma-censor ang network. Sa proof of work naman, kailangan po ng 50% ng hash power. Mas mataas ang score, mas mahirap itong pasukin. Sa ngayon, ang Cardano ay may score na 23. Ibig sabihin, kailangan ng 23 na magkakaibang network contributors ang mag-agree para ma-compromise ang system. Sa praktikal na aspeto, ang mga analyst ay naniniwala na halos imposible ang ganitong senaryo. Kaya para po sa akin, napakaganda ng ganitong stability. Sa mundo ng crypto, kung saan ang security ang pinaka-importanting aspeto, ang pagkakaroon ng 23 independent entities ay nagbibigay ng matinding peace of mind. Hindi madaling makakuha ng 23 na magkakahiwalay na partido na mag-cooperate para sa isang masamang layunin. Ito ang nagpapatunay na ang network ay hindi kontrolado ng iisang grupo lamang. Ito ang essence ng true decentralization, yung tipong wala kang kailangang pagkatiwalaan na tao o kumpanya, kundi yung code at ang malawak na network. Ayan, ang sunod na katanungan natin ay sino-sino naman ang mga nakatataas sa Cardano at bakit ito milestone. Sa ngayon, 3 network lang ang mas mataas ang Nakamoto coefficient kaysa kay Cardano. Una po, nakikita natin dito ang Polkadot na may score na 178. Ang ikalawa ay ang Ton Network na may 72. At ang ikatlo ay ang Avalanche na may 26. Ang pagpasok po ni Cardano sa top 4 ay hindi po naganap sa isang gabi lamang. Ang malaking bahagi ng pag-angat na ito ay dahil po sa pag-implement ng fully decentralized governance systems sa Cardano, lalo na nung nangyari po ang Plomin hard fork. Dahil dito, ang control po ng network ay na-transfer na sa mga ADA holders. Ibig sabihin, ang mga may hawak ng ADA ang siyang nagdidesisyon kung ano ang susunod na mangyayari sa network. Siyempre, ang ganitong system ay may kaakibat na mga peaks at saka downsides. Minsan, ang desisyon ng nakakarami ay matagal o kaya naman ay nagkakaroon ng debate. Pero ito ang tunay na demokrasya sa blockchain. Ngayon, sa tingin ko ang
paggalaw ng kontrol sa mga ADA holders ay isa pong matapang na galaw. Maraming networks ang nagsasabing decentralized sila. Pero pagdating po sa actual governance, isang grupo lang din ang nagdidesisyon. Sa Cardano, kitang-kita natin ang paglipat ng power mula sa mga developers patungo sa community. Bagamat may mga downsides ang ganitong governance, mas matimbang para sa akin ang long-term effect nito. Kapag ang community ang may control, nagkakaroon ng mas malalim na sense of ownership. Ang mga analysts ay nakikita rin ito bilang isang transition patungo sa mas mature na yugto ni Cardano bilang isang global financial operating system. Hindi ito perfect, pero ito ay isang malaking hakbang pasulong. Ngayon, bakit bumababa ang transaction fees at ano ang epekto nito sa atin bilang mga users? Bukod po sa decentralization ranking, isa pang napakagandang balita ay ang pagbaba ng transaction fees kay Cardano. Base po sa data, ang average fee sa network ay nasa 0.056 as of June 22. Ito ang isa sa pinakamababang level mula pa noong March. Noong nakarang April hanggang May, nakita natin ang fees na lumagpas ng 0.09 na medyo mabigat para sa mga madalas gumagamit ng network. Ngayong June, bumagsak ito ng husto. Nitong Sabado nga ay umabot pa ito sa 0.051. Ayan. It dropped to a low of 0.051. Ngayon ay bakit ito nangyayari? Siyempre, ang isang dahilan ay ang pagbaba ng presyo ng ADA sa market. Pero malaking factor din ang efficiency ng network. Mas madaling mag-transact, mas madaling paggalaw ng funds, at mas madaling gumamit ng mga dApps. Ayan. Ang aking opinion dito ay masasabi kong napaka-importante ng mababang transaction fee para sa mass adoption. Isipin ninyo, kung ang isang network ay napaka-secure pero ang fee mo sa bawat click ay halos kasing halaga na ng kape mo, gagamitin mo ba ito? Siyempre hindi. Ang Cardano ay nagiging mas attractive para sa mga developer at para sa mga ordinaryong users. Kahit na ang pagbaba ng presyo ng asset ay may epekto sa dollar value ng fees, ang katotohanang cheaper to use ang network ay isang malaking selling point. Ang network efficiency ay hindi lang tungkol sa bilis, kundi sa cost effectiveness. Kapag mas mura ang fees, mas maraming microtransactions ang pwede pong gawin. Ito ang klase ng barrier to entry na kailangang gibain para mas marami ang makapasok sa ecosystem natin. Ngayon, paano naman nakakaapekto ang price action sa ating mga transaction cost? Dito po tayo sa technical na bahagi ng computation ng fees. Ang average transaction fee sa Cardano ay nasa 0.3541 ADA. Yan, nitong March, nung ang ADA ay nag-trade po sa presyong 0.28, ang katumbas na dollar fee ay nasa 0.099. Pero dahil ang presyo po ni ADA ngayon ay nasa 0.15, ayan, nasa 0.15 na lamang, ang dollar fee ay bumaba rin sa 0.053. Nakikita nyo na ba ang logic? Habang bumababa ang presyo ni ADA, bumababa rin ang dollar cost ng paggamit sa network. Siyempre, may mga traders na tinitingnan ito sa magkaibang anggulo. Ang ilan ay malulungkot dahil mababa ang presyo, pero ang iba ay masayang-masaya dahil napakamura na nitong gamitin para sa mga dApps, NFT projects at iba pang activities sa loob ng network. Ngayon, sa tingin ko, ito ay isang magandang timing para sa mga gustong mag-build kay Cardano. Habang ang market ay nasa low price environment, ang mga developers ay pwede pong kumuha ng mas murang gas fees para i-deploy ang kanilang mga projects. Ang mga analysts ay nagsasabi na ang ganitong mababang fees ay nag-i-encourage ng high volume usage. Kapag ang mga users ay hindi natatakot sa fees, mas nagiging active sila sa network. At sa mundo ng blockchain, activity equals growth. Hindi tayo dapat tumingin lang sa price ni ADA. Dapat nating tingnan kung paano ginagamit ang network. Ang pagbaba ng fees ay isang indikasyon na si Cardano ay nagiging mas accessible at iyon
ay isang malakas na signal ng underlying growth. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang susunod para sa ecosystem ni Cardano. Pagkatapos po ng Plumin hard fork at ang pag-implement ng decentralized governance ay ano nga ba ang susunod? Ang ranking bilang top 4 sa decentralization ay magsisilbing basihan para sa mas marami pang institutional adoption. Alam natin na ang mga malalaking kumpanya at institutional investors ay laging naghahanap ng network na hindi po basta-basta makukompromise. Ang Nakamoto Coefficient Score na 23 ay isa pong proof of concept para sa kanila. Habang nagpapatuloy po ang year 2026, inaasahan natin na mas maraming features ang ilalabas kay Cardano, lalo na sa aspeto ng scalability at saka interoperability. Ang layunin ay hindi lang maging top 4, kundi maging standard pagdating sa security at saka reliability. Sa totoo lang, ang Cardano ay parang isang maratonista. Hindi sila yung tipong nagmamadali at kung ano-ano lang ang inilalabas. Sila ay parang nagtatayo ng isang skyscraper. Uunahin muna ang foundation, uunahin muna ang security. Ngayong stable na ang governance at mataas na ang decentralization score, sa tingin ko ay magsisimula na tayong makakita ng mas maraming real-world applications. Ang mababang fees ay makakatulong para ma-onboard ang mga bagong users. Kaya bilang mga observers, ang masasabi ko po ay wag lang tayong tumingin sa short-term price action. Tumingin po tayo sa kung gaano ka-active ang network. Kung ang security ay fourth in the world at ang fees ay bumababa, masasabi nating nasa tamang landas tayo. Ang paglalakbay po ni Cardano ay malayo pa at ang mga milestone na ito ay proof na hindi po nasasayang ang effort ng community. At ayan sa kabuuan, ang Cardano ay nakapwesto bilang fourth most decentralized network sa buong mundo base po sa Nakamoto Coefficient. Ito ay hindi lamang isang ranking. Ito ay seguridad, ito ay governance at ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat ADA holder. Ang paglipat ng control sa community ay isang malaking transition na nagpapababa ng risk ng centralization. Dagdag pa rito ang napakababang transaction fees na nararanasan natin ngayon pong June 2026. Ang kombinasyon ng high security, low cost at saka decentralized governance ay isa pong sweet spot para sa kahit anong blockchain. Hindi ito perfect, pero ito ang klase ng foundation na kailangan para sa mass adoption. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, patuloy na mag-aral sa ating ecosystem at laging tingnan ang long-term data bago po tayo gumawa ng ating konklusyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood at maaari na rin po niyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.